Magandang araw, Pilipinas! At isang mapagpalat na kaligyan sa ating mga Nova Espiano at sa lahat po ng mga nanonood natin sa loob at taas ng ating lalawigan at saan man panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Local People Show at makakasama din natin si Dobby ngayong araw. Magandang sa'yo, Dobby. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Miss Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ito pong programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahatid ng impormasyon at mga balita kasama po ang buong pwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo magbalitang unang sigaw, sa isang rehiyong matagal ng sentro ng sigalot at pag-aagawan, muling naglalagap ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ngayon sa paligid po ng Sandy Cay sa West Philippine Sea. Habang patuloy po na ipinaglalaban ng Pilipinas ang karapatang ari sa mga pinag-aagawang teritoryo, kasabay namang umiiking ang ugnayan militar ng bansa sa matagal ng kaalyado ang Estados Unidos. Ngayong taon, inilunsad po ang SABAC 2025, isang pinagsanib na military drill sa pagitan po ng Philippine Army at US Army. Pero, sa likod ng mga ehersisyo at pagpapalakas ng depensa, may mga tanong na bumabalot. Handa na ba talaga ang Pilipinas sa harap na lumalalang tensyon sa rehiyon? Alamin natin ang buong kwento, SABAC 2025, pagtutulungan ng Pilipinas at US sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ihahatid sa atin ni Faith Paul Patakil. Sa isang karagatang puno ng kasaysayan, sa himpapawid, na paulit-ulit kinakwestiyon ang karapatan. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pagkakataong ito, sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nitong huling bahagi ng Abril, nagtayo ng watawat ang Chinese Coast Guard sa lugar. Isang simbolikong pagkilos na mariing tinutulan ng Pilipinas. Hindi nagpaawat ang mga sundalong Pilipino. Lumapag sila sa kalapit na sandbars at itinaas din ang watawat ng bansa. Isang selfie war ang bansag ng ilan. Pero para sa mga Pilipino, ito ay higit pa sa litrato. Ito ay laban para sa soberanya. Sa gitna ng tensyon, tuloy ang kilos sa dagat, sa himpapawid at sa lupa. Kasabay nito ang isinasagawang SABAC 2025 sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, isang pinagsanib na military drill ng Philippine Army at US Army na bahagi ng pinalawak na balikatan exercises. Ang SABAC ay kombinasyon ng salaknib at balikatan na layuning palakasin ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Isinagawa ang first phase mula March 24 hanggang April 11, 2025, habang ang second phase ay tinakda mula May 19 hanggang July 20, 2025 sa piling mga lokasyon ng operasyon. These initiatives are not solely about demonstrating power. They epitomize partnership in action. Ang layunin, sanayin ng mga sundalo, palakasin ang humanitarian assistance, disaster response, at higit sa lahat, ang depensang maritima. May kabuuang 5,000 sundalo mula sa Pilipinas at 7,000 mula sa US Army ang kalahok sa ehersisyo. Pero hindi lang basta ehersisyo, may bagong taktikal na hakbang ngayong taon. Sa unang pagkakataon, dinala ng Estados Unidos sa Pilipinas ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang makabagong missile system na kayang tumarget at magpatumba ng barko sa malalayong distansya. Ang Nemesis ay idineploy sa Batan Island, isang lokasyon na ilang daang kilometro lamang ang layo mula sa Taiwan. Tanong ng ilan, kung simpleng training lang ito, bakit kailangan sa Batan Island? Isang sensitibong lugar sa kasalukuyang alitan sa Taiwan Strait. Bakit kailangan magpakita ng advanced weaponry tulad ng Nemesis? Hindi lang yan, sa Zambales,
Nagsagawa rin ng live fire exercises kung saan pinatumba ng mga sundalo mula sa Pilipinas at Amerika ang mga drone gamit ang Stinger missiles. Sa parehong panahon, isang panibagong issue rin ang nambulabog sa publiko, ang biglaang pagkawala ng label na West Philippine Sea sa Google Maps. Ika-1 ng Mayo, ibinalik ito ng Google matapos ipaliwanag na isang technical glitch lamang ang dahilan. Para sa maraming Pilipino, mahalaga ang label na ito, hindi lang sa mapa, kundi sa identidad at kasaysayan. Sa harap ng mga hakbang na ito, may mga katanungan. Ito ba ay paghahanda para sa tunay na depensa? O may mas malalim na hangarin sa likod ng mga kilos na ito? Handa na nga ba ang Pilipinas? Hindi lang sa pagharap sa banyagang banta, kundi sa pagprotekta sa sarili nitong karapatan, teritoryo at dangal. At sa gitna ng tensyon, Ma'am Jovi, isang bagay lang ang malinaw. Patuloy ang laban, hindi lang sa harap ng dayuhang bansa, kundi sa paninindigan para sa ating karapatan bilang isang bansa. At maaaring ehersisyo lamang para sa ilan ng Sabak 2025 pero sa puso ng mga sundalo at ng sambayan ng Pilipino, ito po ay isang paalala na ang kapayapaan po ay hindi lang ito basta-basta hinihintay, kundi ito po ay dapat nating pinaghahandaan. Huwag po kayong bibitaw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show, kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, Bam Aquino at Kitty Party List nangunguna sa halalan sa Nueva Ecija. Sa national news, mga nangharas sa mga media ngayong halalan, nakahanda ng kasuhan ng Presidential Task Force on Media Security. Para po sa ating Bantay Krimen, sensitibong balita po ito. Katabaw na magsasaka, natagpo ang patay sa Cabanatuan City. Pamilya, labis ang panghihinayang. Sa presyong palengke, presyo ng isda, karne tumaas, manok bumaba ng 10 pesos. At para naman po sa ating viral news, dating estudyante sa San Jose City, rising OPM artist na. Sa showbiz roundup, ilang celebrities nanalo, ngunit marami ring natalo sa election 2025. Kinumpirmang in love at masaya ang kanyang puso. Justin Bieber nag-follow back na kay Andrea Brillante. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Bam Aquino at GT Party List nangunguna sa halalan sa Nueva Ecija. Patuloy ang bilangan ng mga boto sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan malinaw na lumalamang si Bam Aquino ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o PNP sa laban para sa Senado, habang nangunguna rin ang GT Party List sa hanay ng mga party list group batay sa pinakahuling partial at unofficial results na inilabas ngayong May 14, 2025, 1:30 ng hapon. Nangunguna si Aquino sa senatorial race matapos makapagtala ng 555,701 na boto. Sumusunod sa kanya si Tito Soto ng Nationalist People's Coalition o NPC na may 478,062 boto
habang nasa ikatlong pwesto si Bongo ng PDP Laban na may 475,820 na boto. Kasama rin sa top 12 sa lalawigan sina Erwin Tulfo ng Lakas na may 450,521 na boto, King Lacson Independent na may 442,379 boto, Nito Lapid ng NPC na may 409,498 na boto, Ramon Bong Revilla Jr. ng Lakas na may 393,357 na boto, Kiko Pangilinan ng Liberal Party na may 386,455, Benhur Abalos ng Partido Federal ng Pilipinas na may 382,340 na boto, Iya Cayetano ng Nacionalista Party na may 362,452 na boto, Amy Marcos ng Nacionalista Party na may 352,301 na boto at Ben Bitag Tulfo Independent na may 351,885 na boto. Samantala sa botohan para sa party list, nangunguna ng Nueva Ecija GP Party List na may 308,303 boto o katumbas ng 31.30% ng kabuang boto sa lalawigan. Pumapangalawa po ang Akbayan na may 69,487 o 7.6 or 7.06% at sinundan ng Magbubukid na may 56,524 na boto o 5.74%. Patuloy pa rin ang opisyal na bilangan ng boto sa buong bansa at inaasahang maglalabas ng karagdagang update ang Commission on Elections sa mga susunod na oras. Sa national news, mga nangharas sa mga media ngayong halalan, nakahanda ng kasuhan ng Presidential Task Force on Media Security. Isisigaw sa report ng ating student intern mula sa CLSU na si Adeline Alegria. Ipinahayag ng Presidential Task Force on Media Security ang matinding pag-aalala sa mga ulat ng pananakot sa mga kasapi ng media kaugnay ng katatapos na 2025 midterm elections. Noong May 10, iniulat na tinutukan ng tirador ang news crew ng TV48 at DWNE sa Barangay Pagas, Cabanatuan City ng isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Ayon sa ulat na ipinarating sa PT Foams, agresibo silang sinita ng Barangay Chairman at ABC President Christopher Lee habang nagsasagawa ng coverage kaugnay ng umano'y vote buying. Sa parehong araw, sinunog ng hindi pa nakikilalang salarin ang sasakyan ng batikang mamamahayag na si Manuel Judan, dating Pangulo ng Cagayan de Oro Press Club sa Sagay, Camiquin. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa insidente. Noong April 23, nagsampa rin ng reklamo sa PNP Baguio City si Romeo Gonzales, correspondent ng DZRH, matapos umano siyang pagbantaan ng alkalde ng La Paz Abra na tumatakbo bilang kinatawan ng distrito. Kaugnay ito ng iniulat ni Gonzales na insidente ng pamamarid. Paliwanag ng PT Foams, ang mga insidenteng ito ay malino na banta sa kalayaan sa pamamahayag at sa seguridad ng mga kasapi ng media na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng katotohanan at pagbabanta sa kapangyarihan. Mga tungkulin fundamental sa isang demokratikong lipunan, lalo na sa panahong ng halalan. Binigyang diin din ng PT Foams na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pananakot o pag-atake sa mga kasapi ng media habang ginagampanan ng kanilang tungkulin at handa itong magsampa ng kaso laban sa mga mapatutunayang lumabag sa karapatang ito. Katuwang ng Presidential Task Force on Media Security, ang PNP Media Security Vanguard sa mga investigasyong isinasagawa. Tiniyak ng Task Force ang patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng media at ang pagsusulong ng transparency at pananagutan sa ilalim ng demokratikong pamahalaan. Ako po si Adeline Alegria, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala sa Bantay Krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Kalabaw na magsasaka, natagpo ang patay sa Cabanatuan City. Pamilya, labis sampang hihinayang. Isisigaw po yan ni Carmel Joy Miguel.
Nadagdag na naman sa listahan ng mga insidente ng pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop ang isang kaso sa Barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City. Matapos matagpo ang patay ang alagang kalabaw ng magsasakang si Honorio Agul Pascual noong May 8, 2025. Ayon sa naging panayam sa kanyang kapatid na si Juanito Bong Pascual at anak na si Esperanza Pascual, isinuga ang kalabaw noong hapon ng May 7 sa kanilang bahay sa bukid. Ngunit pagsapit ng bandang alas 5 ng umaga noong May 8, napansin nilang nawawala na ito sa pinagsugahan. Nang mag-umaga, natagpuan ng kalabaw na wala ng buhay sa may bahagi ng irigasyon, halos 1 kilometro ang layo mula sa kanilang bukirin. Pahayag ni Esperanza at Juanito, labis ang panghihinayang ng kanilang pamilya dahil 7 taon ng alaga ni Honorio ang kalabaw na ginagamit sa pangangaryada at pagsasaka. Nakapagpablatter na rin umano sila sa barangay noong May 8, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa ring update mula sa mga otoridad. Wala silang itinuturong sino man na posibleng may kagagawan ng insidente, pero naniniwala silang sanay nang magkatay ang gumawa nito dahil labis ang kinahinatnan ng kanilang kalabaw at lamang loob at butot balat na lamang ang kanilang dinatnan. Ayon pa kay Juanito, sana ay matigil na ang ganitong mga insidente. Dahil kung ang laman lang ng kalabaw ang habol ng gumagawa ng ganitong krimen, ay buong kabuhayan ng mga magsasaka ang naaapektuhan. Sana ay makakita sila ng magandang hanap buhay para hindi naman sila nawamerwisyo ng iba. Kasi yung konting, halimbawa kung yung laman lang ng kalabaw yung buwan nila, interes, tapos buong kabuhayan ng may-ari yung kwan, napakakuan naman. Kaya yung kung sana makakita sila ng yung kung mas maayos na trabaho nang hindi sila namamerwisyo. Ang insidenteng ito ay kasunod ng naunang ulat mula sa kapuso mo Jessica Soho noong March 10, 2024, kung saan 3 kalabaw ang sabay-sabay na nawala sa Palayan City, Nueva Ecija at paglipas ng 9 na araw, natagpuan ng mga ito sa kabundukan, payat at halos hindi na makalakad. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pagkawala at pagpatay sa mga alagang hayop sa lalawigan, panawagan ng mga magsasaka na paigtingin ng seguridad sa mga liblib na lugar at mas bigyang pansin ng mga otoridad ang mga insidenteng gaya nito. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Sa presyong palengke, presyo ng isda, karne tumaas, manok bumaba ng 10 piso. Isisigaw sa report ni Elsa Navallo. Muli na namang tumaas ang presyo ng mga sariwang isda at karneng baboy, habang nagbaba naman ang presyo ng sariwang karne ng manok sa San Isidro Sangitan Public Market, Cabanatuan City. Ayon kay Deborah Odin, tindera ng mga sariwang isda, na mataas anya ang presyuhan ng mga sariwang isda. Sinabi ni Deborah na nag-umpisa anya ang pagtaas nitong bago mag-eleksyon. Bago mag-eleksyon, okay pa yung presyo niya, yung pagkatapos po. Opo, yung kinabukasan, wala kasing mabili. Yun, nagdire-diretso. Ang presyo ng dalagang bukid kada kilo ay naglalaro sa 250 pesos, 220 pesos at 280 pesos. 360 pesos naman sa pampano, 140 pesos sa galunggong at 220 pesos naman sa bangus dagupan. Sa karne ng baboy, ang presyo kada kilo ng laman at ng pork chop ay pumalo na sa 370 pesos. 400 pesos naman sa liempo, 340 pesos sa ribs, at 330 pesos hanggang 320 pesos ang pata ng karneng baboy. Habang bumaba naman ng 10 piso hanggang 15 pesos ang karne ng sariwang manok. Ang dating 195 pesos hanggang 190 pesos kada kilo ay pumapatak na lang sa 185 pesos hanggang 180 pesos. Hindi naman po bumaba, pero talagang mataas po talaga. Baga po magmahal na araw, mataas na po talaga ang baboy. Samantala, makakabili na ng mas mababang presyo ng bigas mula sa Aliaga Rice Supply o SCA Rice na matatagpuan sa Barangay Bantug, Cabanatuan City. Dito ay maaari ka nang makapamili mula sa halagang 28 pesos at 32 pesos na kada kilo ng regular milled rice, 36 pesos hanggang 48 pesos sa well-milled rice at 50 pesos naman sa Denorado 218. Kasama si Jeffrey Gonzalez
at Angelito Manzanal. Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala sa ating viral news, dating estudyante sa San Jose City, rising OPM artist na. Isisigaw sa report ng ating student intern dapo sa CLSU, John Lloyd Angfog. Mula sa paggawa ng mga trending video sa TikTok, online sikat na ngayon si John Aaron Obra o Jao, dating estudyante ng St. John's Academy sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang kanyang pinakahuling extended play o EP na Kabanata ay tumabo na ng mahigit 2.7 million streams sa Spotify. Ang lead single na Torperin ay naging number 8 sa Viral 50 Philippines chart ng naturang streaming platform. Napabilang na rin si Obra sa iba't ibang music awards gaya ng 36th at 37th Awit Awards kung saan nominado ang kanyang mga obrang Sayo na kanyang debut single, Blinded at Tosino sa kategoryang Best Pop Recording. Nito lamang May 6, 2025, nag-perform ang rising OPM artist sa programang roadshow ng Wish 1075 sa Riverbanks, Marikina kung saan kinanta niya ang kanyang mga hit singles na Torpe, Maghintay at Kabanata. Isang signipikong achievement rin ni Obra ay noong mapansin siya ni Ed Sheeran upang iduet ang kanyang TikTok video noong 2021 na mayroon ng 367,000 likes sa plataforma. Si John Aaron Obra o mas kilala sa kanyang profesional na pangalan bilang Jao ay kasalukuyang mayroong 400,000 monthly listeners sa Spotify. Siya rin ay kasalukuyang nakapirma sa Police Records. Tunay na hiyas at ipinagmamalaki ng mga Novo Ecijano. Showbiz Roundup. Ilang celebrities nanalo ngunit marami ring natalo sa eleksyon 2025. Sa naganap na 2025 elections, ilang celebrities ang nagtagumpay sa kani-kanilang mga hinahangad na posisyon. Kabilang sa mga nagwagi sina Angelo De Leon bilang konsihal ng Pasig, Alfred Vargas at Aiko Melendez bilang mga konsihal ng Quezon City, Arjo Atayde bilang kongresista ng Quezon City 1st District, Daniel Fernando at Alex Castro bilang gobernador at vice governor ng Bulacan, JC Parker Aguas bilang konsihal ng Angeles City, Leren Bautista bilang konsihal ng Los Baños, James Yap at Ervic Vijandre bilang mga konsihal ng San Juan City, Nina Jose Quiambao bilang alkalde ng Bayambang, Pangasinan, Vilma Santos Recto bilang gobernador ng Batangas at Ryan Recto bilang congressman ng 6th District ng Batangas at Jeric Teng bilang konsihal ng Gumaca, Quezon Province. Samantala, marami ring sikat na personalidad ang hindi pinalad, kabilang sina Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Willie Revillame, Bong Revilla at Manny Pacquiao na natalo sa senatorial race. Talo rin ang mga party list groups ni Bayani Agbayani at Sanjo Marudo. Sa lokal naman ay bigo sina EJ Falcon, Dan Fernandez, Victor Neri, Luis Manzano, Angelica De La Cruz, Yul Servo, Anjo Iliana, Marco Gumabaw at iba pang tumakbong konsihal gaya nina Enzo Pineda, Aramina at Mocha Huson. Michelle D, kinumpirmang in love at masaya ang kanyang puso. Kinumpirma ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D na masaya ang kanyang puso ngayon sa naging panayam niya kay Boy Abunda. Ayon kay Michelle, hindi pa siya handang isapubliko ang estado ng kanyang relasyon, pero nangako siyang si Boy ang unang makakaalam kapag ready na siya. Nang tanungin kung sino ang hari sa buhay niya, sagot ni Michelle, pwedeng dalawang reyna rin naman. Justin Bieber nag-follow back na kay Andrea Brillantes. Kinilig ang maraming netizens matapos mapansin na pina-follow na ni international popstar Justin Bieber si Andrea Brillantes sa Instagram. Nadiskubre ito ng mga fans nang silipin nila ang mga pina-follow ni Justin at isa si Andrea sa 856 accounts na nasa following list ng singer. Matagal nang pina-follow ni Andrea si Justin at naka-follow din siya sa asawa nitong si Hailey Bieber. Wala pang reaksyon ng aktres tungkol dito. Pero sa ngayon, pare-pareho silang naka-follow sa isa't isa. Showbiz Roundup. Limang dahilan kung bakit SM Supermalls ang iyong go-to summer sports destination. Halina't magsaya ngayong summer season kasama ang barkada at pamilya sa SM Supermalls. I-level up na ang fitness game,
sa pamamagitan po ng SM Active Hub na isa sa pinakamalaking sports community sa Pilipinas. Mayroon po itong 44 pickleball courts sa 21 malls at running clubs sa 14 locations at marami pang iba gaya po ng basketball, badminton at volleyball. Mayroon ding pickleball at fun runs sa iba't ibang SM malls nationwide. Hindi mo na kailangan pang lumayo para mag-workout dahil may malapit na SM na May 4th Running Group of Fitness event. Kompleto rin sa SM ang sportswear mula Nike, Adidas, Sports Central at Health Food Spots. Kung tapos nang maglaro, maaari na mag-relax kasama ang barkada sa mga cafe o resto. Para sa karagdagang impormasyon, i-download lamang ang SM Malls online application para sumali sa SM Active Hub at makakuha ng perks. Ngayon naman, batiin natin ng happy birthday si Ma'am Lisa Santiago. Happy birthday, Ma'am Lisa! It's your birthday. Hey, hey, happy birthday to you. Hey. At gayon din, batiin natin na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Ate Tina Elasi! Happy birthday! It's your birthday. Pagbati po mula sa Hermino family. Samantala, batiin din natin ang happy anniversary sina Mr. and Mrs. Divina and Renato Caisip Jr. Happy anniversary, Ate V and Kuya Ren. At ngayon, hindi pa ayos yung kay Jovi. Ayan. Habang ginagawa at inaayos po ang linya ni Ms. Jovelyn Nastrero, tayo muna ay magbabasa ng mga mensahe mula po sa ating taga-subaybay. Pero hindi lahat ng mga mensahe na inyo pong ipinarating po sa amin ay amin pong mababasa. Unahin natin ang mensahe. Pwede na ba si Jovi? Ayun. Mamimiss ko kasi si Jovi pagka hindi lumabas. Jovi, magandang tanghali sa iyo at basahin mo na yung mensahe mula kay Aurea Valenzuela. Congratulations, Governor and Vice. May you be blessed with God's merciful grace of love, peace, wellness, and justice. God bless you, more wisdom to serve the people of God. Mabuhay, thank God, and stay safe with Him for God's glory and holiness of your soul. Amen. Yan. Taos-pusong pagbati ang ipinaparating ni Ate Aurea Valenzuela para sa mga nahalal na leader dito sa ating lalawigan. Kasama na nga po dyan ang ating Governor Oy, Matias Umali and Vice Governor Lemon Matias Umali. At naway maging tapat, syempre, ang lahat ng mga nanalo sa kanilang mga tungkulin. Syempre, ang paggabay din ng ating poong may kapal. At yung pagbibigay na may malasakit na serbisyo sa kanilang mga kababayan ang dapat po na dapat nilang maibigay sa kanilang mga kababayang Novo Ecijano. At go ahead, Jovi. Galing kay Lani Santos, kahit saan po kasi tanungin, mali naman po kasi talaga na basta-basta magdawit ng pangalan kahit hindi pa alam ang katotohanan. Ito ay patungkol Ito ay patungkol yata, Michelle, sa pagsasampa umano ng kaso ni Mayor Nery V. Santos. Ayan. Kontra sa alegasyong flying voters di umano sa bayan po ng Talavera. At ang komento ni Ate Lani Santos, kahit saan po kasi natanungin, mali naman daw talaga yung basta-basta na magdawit ng pangalan. At alam natin dito kasi may due process dito, Jovi, tama rin naman si ate na huwag agad-agad na maghuhusga, lalo't magdadawit ng pangalan. At mensahe pa rin galing kay Liza Mendoza, tama gawing manual counting na lang. patungkol naman. Kaugnay yan ng mga violations na naitala ng Ang dami rin kasi, Jovi. Ang dami rin mga violations.
maraming violation. So, dahil nga sa pero kaya ang hiling ni Ate Liza Mendoza, gawing manual counting na lang, Pero matagal din kasi yung proseso yun, Miss Shane, Lalo't buong Pilipinas ang bumoto. Oo. Pero itong nakaraang eleksyon, parang gabi pa lang may mga naproklama na agad-agad at hindi na ipinagpabukas pa o umabot pa na hanggang 2 araw sa pagpaproklama doon sa mga nanalo o nagwagi na in province. At syempre hanggang sa kasalukuyan nga rin, syempre hinihintay pa rin natin yung official results dahil hindi pa siya 100% totally na i-announce ng ating COMELEC. So tingnan po natin ang magiging resulta. Sa national na lang po ang ating hinihintay. Galing kay Marie Flor Diaz, dapat wag iharas ang media. Ginagawa lang nila ang trabaho nila katulad natin. Any comment, Chofi? Go ahead. Go ahead. Any comment? Ako, ayun, tama. Oo. Kasi mahirap din po, Kami po ay mga boses ng sambayanan. Kami po ang fourth estate ng ating bansa. Kaya po, malaki din po ang aming responsibilidad sa paghahatid po ng mga impormasyon. At syempre, kami po ang taga-balanse, ng ating pamahalaan kung ang mga programa ba ay naihahatid para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya sana naman po, wag po mismo yung taong bayan din ang mangharas sa media, sapagkat kami po ang inyong magiging boses. Ayan, para po sa ating pamahalaan. Very well said, Joby. Mansay, parang galing kay Manuel Ryan de la Cruz. Tapos na po ang eleksyon at balik na tayo sa normal na buhay natin. Sa pang-araw-araw, yung mga magkakamag-anak at magkaibigan na nagkaroon ng hidwaan dahil sa mga paborito nilang kandidato, ayusin nyo na yan. Ang dami niyan sa social media, parinigan, mga masasakit na salita, ang ating mga nababasa, kabi-kabilaan. So, ang hiling ni Kuya Manuel, tapos na nga naman ang eleksyon. Kumbaga, 1 araw lang naman na eleksyon. Mukhang may nagbabangagan dito sa, Joffy, go ahead. 1 araw lang ang eleksyon. Oo, 1 araw lang dapat ang eleksyon. Ayan. Isa sa mga nagiging sanhi nga po ng hidwaan ng magkakapamilya, magkakapatid ay ang politika. Ayan po. Kaya sana po, ngayon na natapos na, naiproklama na rin po yung ilan sa mga nanalo. Sana naman po ay ayusin na po ang relasyon. Ayan, ng bawat isa. Pati po yung mga magkakaibigan, magkakapit-bahay na nagpaparinigan. Ayan. So, tapos na. So, mag-ayos-ayos na po tayo. Meron na pong mauupo, meron na pong nanunungkulan. Ayan. Sa darating na June. Miss Shane? Oo. So, July, bali yan. July 1st. Bali July, oo. So, June 30? Tama ba? June 30. June So, 30. tapos na nga naman ang halalan. 1 araw lamang po yan. At ito ay paalala ni Kuya Manuel Ryan de la Cruz para sa ating lahat. Lahat na ay magbati-bati at hindi dapat nga naman masira ng politika yung samahan na magkakamag-anak gayon din ng magkakaibigan. Mas mahalaga yung pagkakaisa at pagmamahalan kaysa sa pansamantalang bangayan po sa politika. Bati-bati na, ha? At galing kay Edelmiro Sanchez, madaming depektibong machine noong eleksyon. Sana ayusin ng COMELEC para walang aberya at walang maging dayaan sa susunod na national election. yan ang hiling, panawagan din, syempre ni Kuya Edelmiro Sanchez sa pabayan, sa COMELEC. Ayan. Wag naman daw sana yung madaming depektibong machine para sa election. Meron ba pang mensahe? Wala na, Joby. At yan po mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula po sa loob at labas ang ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero. At syempre, ito pong ating programa ay hatid po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po, si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip P. Picho. At nakasama rin natin si Cariza de Guzman, Amber Salazar, Carmel Miguel, Elsa Navalio,
Ma'am Milena Bautista Picard. At sa ating mga student intern, maraming salamat. Mula po sa CLSU, Jade Malyari, John Lloyd Angcog, Adeline Alegria, at sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and writer. At sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programa, Double P. Love you and happy weekend!